O, eto pakinggan nyo. Nakoronahan si Nicholas Romanov II. Siya ang kahuli-hulihang Tsar ng Imperial Russia bago ang malagim na katapusan ng kanyang pamilya. Sino-sino nga ba ang mga miyembro ng last imperial family ng House of Romanov? Ang immediate members ay ang mismo Tsar, si Nicholas II, ang kanyang asawa na si Tsaritsa Alexandra Fedorovna, at ang 5 nilang mga anak. Panganay si Grand Duchess Olga Nikolaevna Romanov. Sunod si Grand Duchess Tatiana, Grand Duchess Maria at Anastasia. Silang 4 na magkapatid ay may 2 years age gap lamang, na para bang sistematiko ang kanilang pagsilang. Napag-alaman ng Tsar Nicholas at Tsaritsa Alexandra malapit na, ay patuloy na nagsisikap para makabuo ng isang anak na lalaki. Share po natin mga kababayan ng live. Kaya laking tuwa ng mag-asawa ng isinilang na ang lalaki na pang-5 nilang anak. Pinangalanan itong Tsarevich Alexei Nikolaevich. Ngunit isang malaking hamon sa kanilang pamilya ang pagsilang ni Alexei. Dahil ang batang ito ay ipinanganak na mayroong hemophilia. Ito isang uri ng internal hemorrhage. Ilang taon nilang pinagamot si Alexei sa mga medical care sa bansa. Kaso hindi gumaling ang batang ito. Kaya humantong na naghanap na ang mag-asawa ng alternatibo at unconventional na mga gamot. Humingi sila ng tulong sa peasant na si Gregory Rasputin, isang maimpluwensya at kilalang faith healer noong panahong iyon. Naiulat na nagawa ni Rasputin na maibsan ang sakit na nararamdaman ni Alexei sa pamamagitan ng pagkikipag-usap sa bata at pagdarasal. Ito ang paraan na tinatawag niyang calming technique. Ito'y kombinasyon ng hypnosis at magnetic charisma ni Rasputin, kung saan nakatulong ito na kumalma si Alexei. Pag-usapan naman natin kung ano ang OTMA. Ang OTMA ay acronym ng pangalan ni na Olga, Tatiana, Maria, Anastasia at Alexei. At bawat magkapatid ay may iba't ibang personalidad. Ang eldest daughter na si Olga, i-memorize nyo to mga kababayan. Ito matinding revelasyon meron dito. Ni Olga. Sa kabila nito, isa din siyang compassionate na dalaga. Katunayan, noong nasa hustong gulang na siya, ay gusto niyang tumulong sa iba. Kaya naman noong kasagsagan ng World War I, nag-volunteer siya bilang nurse ng masugatang sundalo. At dahil siya ang eldest, kaya buong buhay niya, naging subject din siya sa mga future marriage proposals. Sunod nating pag-usapan si Grand Duchess Tatiana. Sa 4 na magkapatid na babae, si Tatiana lang ngayon pa lang mga kababayan na apil. Kinikilabutan na ako sa plano ng mga Duterte. That the Grand Duchess with mystic beauty at aristocratic appearance. Pero kahit na siya ang pangalawa, ay mas mature siyang mag-isip sa kanyang mga kapatid at may dominanteng pag-uugali. Nakiisa din si Tatiana sa mga charity committee, kasama ang kapatid niya si Olga. Sabay din sila nag-training bilang nurse noong World War I. Ang ikatlong kapatid ay si Grand Duchess Maria. Bata pa lang si Maria, nang sumunod din siya sa yapak ni na Olga at Tatiana. Kailangan kasi natin i-highlight ito mga volunteer na nurse. Pero naiulat din na labis ang paghanga ni Maria sa mga sundalo. Ayon sa ulat, kung hindi lang Grand Duchess si Maria, ay matagal na daw sana itong nagpakasal sa isang sundalo. Ang pinakabunso naman na kapatid na babae ay si Grand Duchess Anastasia. 2 taon lang ang age gap niya kay Maria, kaya silang dalawa ang mas malapit sa isa't isa. Kung saan pumupunta si Maria, ay palaging nakabuntot sa kanya si Anastasia. Katunayan, ang 4 sisters ay masikat pa sa mga local artist ng bansa noong panahong iyon. At dahil sa kanilang status, naging subject sila sa mga media, hindi lang sa Russia, kundi pati na sa mga kaalyadong bansa. Ayan, di ba? Si Alexei Tsarevich naman, dahil may sakit ito, kaya bihira lang siyang pinapalabas o pinapakita sa publiko. Bawat segundo ng buhay ni Alexei ay nakaalalay sa kanya ang inang si Alexandra at ang faith healer na si Gregory Rasputin. Lahat ng aktibidad ng Romanov family ay nakadokumentary. Mapa-sportsman, pampolitika, kumakain o namamasyal sa labas, ay may mga nakabuntot sa kanila ng mga reporters at mga taga-suporta. Sa kabila na abala ang bawat isa sa mga katungkulan nila, ay hindi din nila nakakalimutan ang kanilang pananampalataya. Katunayan, relihiyoso ang pamilyang Romanov sa Roman Orthodox Church.
Kaso ang pamilyang Romanov ay namulat na sa marangya at aristokratikong buhay, habang ang kanilang nasasakupan ay naghirap. At isa ito sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang dinastiya ng Romanov. Nagsimula ang downfall ng dinastiyang ito matapos na pakinggan nyo, ang grupo ng mga Bolsheviks. Sino nga ba ang mga Bolsheviks? Sila ang mga revolusyonaryo na opposed sa aristokratikong pamamalakad ng imperial leaders. At ang hindi pagkapantay-pantay ng ekonomiya ng bansa na nagpanatili sa karamihan ng taong bayan sa kahirapan. Ayan, diyan papasok. Putulin muna natin Diyan papasok yung naratibo ng mga Duterte or ng mga DDS, mga kababayan. Dahil daw ang question nila noon pa man ay hindi pagkapantay-pantay di umano, 'di ba? Ng hatian ng benepisyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sila ay nananawagan ng isang klase ng revolutionary government. Ito, sabi ko sa inyo, tugman-tugma itong istorya na ito sa nangyayari na destabilization ngayon at lahat ng klase ng pagbabanta na assassination kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya Marcoses. Sa imperial leaders ang lahat ng kayamanan. Nabuhay sila ng marangya na hindi man lang nasolusyonan ang kahirapan. At lumala pa ito dahil sa matinding impact ng World War I. Para sa mga Bolsheviks, weak ang gobyerno ng Imperial Russia. Kaya mas lalong naghirap ang taong bayan. Kaya pala, meron sinasabi si Duterte, si Digong, pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na niya, pina-emphasize na niya sa taong bayan at sa mga supporter niya na we have a weak leader. Kung matatandaan niyo po. Nasa speech po ni Digong yan. Nung naupo po si Pangulong Bongbong Marcos, ito ang mismong sinabi ni Digong, putang ina, meron tayong adik na Pangulo. Meron tayong weak leader. At ganun din po yung mentality or sigaw ng mga revolusyonaryong ito na kumalaban or nagpatalsik sa Romanov dynasty. Ito po Sino ang Bolsheviks? Napatalsikin ang mga imperial leaders. Isinusulong ng mga Bolshevik ang slogan na peace, land at bread. Pero bago lumakas ang pwersa ng mga Bolsheviks, ay nangyari pa ang February Revolution noong 1817, kung saan hindi lang ang mga Bolsheviks ang nagprotesta, kundi halos lahat ng taong bayan. Kontrolado na ng new provisional government ang royal family. At inilagay sila sa Alexander Palace. In between sa taong ito, tuluyan ang na-abolish ang Imperial House. Matapos na pilitan bumaba sa trono si Nicholas II noong March 1970. May kaunting pag-asa pa sana ang royal family na makatakas sa ongoing revolution. Nilalakad pa ang proseso para makatakas sila tungong United Kingdom. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni King George V ng UK ang kanilang kahilingan na asylum. Dahil pinangangambahan ng hari na ang pagbigay ng asylum para sa pamilya ng Tsar ay maaaring makalikha ng direktang banta sa British monarchy. Lalo na't ang revolusyon ay patuloy pa rin. Kaya nang wala ng pag-asang makatakas ang Romanov family. Sa period na ito, inilipat na lang ng provisional government ang mga Romanov sa Tobolsk, Siberia upang malayo sa banda ng mga revolusyonaryo. Kaso paglipas ng mga buwan, mas lalong lumakas ang puwersa ng Bolshevik revolutionaries. Kaya napasa kamay nila ang royal family. Ngunit pagkatapos ng revolusyon, inilipat at ikinulong ng mga Bolsheviks ang mga Romanov sa Ipatiev House sa Ekaterinburg. Sa kasamaang palad, ito na ang huling hantungan ng Romanov family. Ngayon pag-usapan naman natin ang alleged story na may nabuo umanong romansa sa pagitan ni Maria Romanovna at ng isang gwardya. Wala nakakulong pa ang kanilang pamilya. Ang totoo, isa lamang itong myth, kwento na walang basihan. Kailanman ay walang makikitang historical na ebidensya na magpapatunay sa nabuong romansa nila. Ngunit, sukdulan na ang galit ng mga revolusyonaryong Bolshevik, lalo na ang founder nila,
na hindi pa rin satisfied sa pagbagsak ng Romanov Dynasty. Inabuso nila ang pagkakataon na lumakas na ang kanilang puwersa. Sunod nilang naging layunin ang burahin sa mundo ang sinumang kabilang sa dinastiyang ito. Grabe, no? 16 or 17, 1918, ay ang nakatakdang araw ng katapusan ng mga Romanov. At ganito daw ang nangyari sa imperial family ayon ng mga saksi na nakaligtas. Noong araw na yun, tinipon ng immediate family sa basement ng Ipatiev House. Doon nakakaawa ang sinapit ng Romanov family. Ginulat at pinaulanan sila ng maraming putok. Mula kay Nicolas hanggang sa pinakabunsong anak nila na may sakit. Grabe, Ay walang no? kaligtas. Isipin yung may sakit na bata, dinamay pa ng mga revolusyonaryo. Sa 65 members ng House of Romanovs, including ang direct family ni Nicolas, ay 18 buhay ang naging biktima ng mga revolusyonaryong Bolshevik. At 47 members naman ang nakaligtas at nakatakas. Diba? Diyan na muna natin putulin. Narinig nyo mga kababayan. Rinig na rinig natin kung paano pinagplanuhan, no, ng revolutionary government na ito na pumalit sa Romanov Dynasty. Okay? Kasi nung panahon, hindi natin maitatanggi, nung panahon, nung araw, usong-uso talaga ang revolusyon. Alam natin yon. Alam natin yon. At ito po, no, sa kasalukuyan, no, ito po, recent government, sa kasalukuyan po, ito po ang naratibo, no, na nakikita ko, personally nakikita ko, at personal na observation ko, nung napanood ko itong video na ito, mga kababayan. Bakit po? Dahil po, no, yung sinisigaw ni Digong noon, na meron tayong isang klase ng weak leader, ay yun din po ang propaganda na ginamit ng ng mga revolusyonaryo upang lumakas ang kanilang kapangyarihan. Maraming pumanib sa kanila at maraming maraming taong bayan ang magpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po yung kanilang estratehiya. Kagaya po dito po sa mga revolusyonaryo nung panahon, no, ng Romanov Dynasty. Okay? Hindi naman po natin mapagkakailayan dahil uso noon ng mga royal family na tinatawag, mga kababayan. At sila po ang namumuno. Wait lang, sarado ko lang dito. Malakas ang bagyo di ba? So back to the topic. Di ba mga kababayan, ang linaw-linaw na nakadesenyo yung propaganda ng mga Duterte simula pa lang. Simula pa lang nang maupo ang ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Di ba? Subalit, hindi nga nila ma-convince ang buong sambayan ng Pilipino na magkaisa upang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Eto na pala, nakadesenyo na pala talaga from the very start ang planong pagpatay. Kaya pala sinabi ni Digong noon bago siya dalhin sa dahig. Okay? At nung na-interview siya, papunta siya ng Hong Kong, na sinabi sa kanya, ano po masasabi niyo na may parating daw kayong warrant of arrest? Dun sa pagtakbo ni Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Ano sabi po ni Digong noon? Ay patay sila kay Sara Duterte. Diba? Patay sila. Mamamatay silang lahat. Papatayin silang lahat. Malinaw na malinaw po yan. Diba? Sinabi po ni Digong yan sa kanyang interview.
So doon pa lang mga kababayan, papasok na po itong usapin ng Romanov. Okay? So paano nga ba naungkat itong Romanov na ito? Sa idea ng ng defense team. Diyan po papasok yung idea na nanggaling sa kanila. Nanggaling sa kanila. 'Di ba? Hindi naman yan manggagaling sa ibang tao or sasabihin ng ibang tao na sabihin mo, yaan ang pamilya Duterte ay ang pamilya Romanov. Nakatanggap sila ng pagbabanta or Oakland Romanov Massacre. Hindi po. Yan po ay inilabas po mismo ng defense team during impeachment trial ni Sara Duterte. So napakalinaw mga kababayan na sa kanila nanggaling yung ganitong klase ng naratibo. Di ba? Ang linaw, napakalinaw po. At sino po ba ang sumisigaw noon pa man ng isang klase ng revolutionary government? Hindi ba't sila lamang po? Di ba? Sila lamang po ang sumisigaw, katangi-tangi, ang mga Duterte supporter lamang at maging ang mga Duterte siblings at si Duterte mismo ang nagsusulong ng revolutionary government. Para ano po? Para sila ay makakapagtatag ng sarili nilang imperyo. At sinabi rin mismo yan ni Digong, 'di ba? Na gusto niya na magkaroon ng kulto. 'Di ba? Sinabi ni Digong 'yan. Sino po nakakatanda dito na sinabi ni Digong 'yang gusto niya na magbuo ng kulto? Sinabi niya mismo 'yan during his interview in national television. 'Di ba? Kaya pala sinusulong nila itong revolutionary government na ito. At kaya pala patuloy sila ng mga narrative kagaya ng ginagawa nitong Bolshevik na ito, 'di ba? Na ginawa sa Romanov family, 'di ba? Dahil gusto talaga nilang patalsikin. At diyan sila nakakuha ng idea kung paano patatalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala panay labas ng ebidensya ni Pebbles Talakera, mga kababayan, ng mga ebidensya ng mga planong destabilization, planong pagkukumbinse sa taong bayan na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at lusubin ang Malacanang, ang Senado at ang buong kapartido ni Pangulong Bongbong Marcos. Gamit po ang gamit ang lakas ng sambayanang Pilipino. Plano nila pala tayong utuin lahat from the very start pa. Diba? Siyempre, sasabihin ng mga DDS dyan, paano mo nasabi na sa kanila nanggaling yung idea ng Romanov Massacre? Eto po. Ba't hindi ito? Paano sa kanila nanggaling ang idea na ito? Kasi all of a sudden, out of nowhere, even ang mga nasa Senado, even ang nasa Kongreso, even ang mga attorney nagulat po sa defense team kung paano nabigyan ng pansin or paano na highlights ang Romanov na way back pa, a long time ago pa. Okay? Dekada nang lumipas at all of a sudden, binuhay yung sistema ng pagpapatalsik at pagpatay sa Romanov family. Ito yan. Dito na ngayon papasok yan. Ito, di ba sabi ko sa inyo nakakilabot, di ba? Ito matindi to mga kababayan. Shoutout po sa mga dyan.
Matindi to. Ito, matindi to. Wait po. Just a simple message. Oh, ito. Meron tayong i-play na video na kung saan ito po ang magpapatunay na ang idea ng Romanov issue o Romanov massacre at ang Romanov story at revolutionary government na isinulong sa Russia ay nanggaling po. At ito po ay idea ng mga Duterte. Paano ko po nasabi? Paano ko po nakarkulaan lahat ng ito? Ito po ang patunay. Just a simple message sa ato ang Pangulo. Before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Wow. And maybe you Putang ina nyo, yari kayo. Tang ina, kinikilabutan ako, guys. Oo, mga kababayan, kinikilabutan ako dito. Tang ina. Yun pala yun. 2024 pa tong video na ito na kung saan umakyat po sa rally ng Maisog rally itong si Baste Duterte. At binalahan niya, nagpaalala siya kay Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na malinaw, na bago matulog ang Pangulong Bongbong Marcos, ay isipin niya muna yun nangyari sa Romanov. Oh. Putang ina. Yun. Patay ka diha. Diba? Tapos, ang boxing, mga kababayan. Ito pa malupit doon, mga kababayan. Ito ang malupit. Talaga na magiging flat twist niyan. May tendency na iakyat ito. May tendency kasi ito po ay revolutionary. Okay? Ito pong pinaplano pala ng mga Duterte ay isang klase ng revolusyon na sinusulong nila Robin Padilla noon pa man. Kaya pala nasabi ito ni Baste Duterte during nagsasalita siya sa Maisog Rally dahil yun na pala ang plano nila sa pagkakaupo. Kaya pala nila inilagay doon si Sara Duterte upang magampanan ni Sara Duterte na masiraan o sirain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at siya ang maupo. Kaya pala patuloy sila ng naratibong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte upang maisakatuparan po nila ang revolutionary government na hindi na ituloy ni Digong. Diba? Kaya pala lumabas itong naratibo na ito na Romanov massacre. Diba? Diyan po sa impeachment. Ang malala nito, ang plot twist dito, mga kababayan. Baka ipaimbestigahan itong pangyayaring ito, sa NBI, sa PNP, sa lahat. Baka itaas pa to sa ICC. Baka paimbestigahan pa ito sa pinakang mataas sa world, di ba? Oh. Nako, at ang delikado rito, mga kababayan, di ba? Kaya pala ang sabi kaya pala sinabi ni Pulong Duterte, di ba? Na lalaban kami. Kung matatandaan nyo, sinabi niya yan. Di ba?
sinabi niya malinaw na malinaw, sinabi ni ano rin, ni Pulong na sila ay lalaban. 'Di ba? Handa sila makipag-ubusan ng lahi. Oh. Putang ina. Ayun sinasabi natin mga kababayan. Kilabutan ako. Tugman-tugma yung istorya ng Romanov. 'Di ba? Oo. Tugman-tugma, okay? Itong istorya ng Romanov sa pinaplano ng mga Duterte. 'Di ba? At may posibilidad din mga kababayan na maipit lalo at ma-convict si Sara Duterte dahil dito sa defense team na sinabi nila regarding sa Romanov na merong ebidensya ang prosecution na ang unang nag-vote out nito or pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos ng Romanov ay si Baste Duterte. Oh. Tignan nyo. Dito natin nakita ngayon. Base sa ating paghihimay at pagdidikit-dikit ng kanilang naratibo at kwento, istorya ng Romanov Massacre ay napagdikit-dikit natin, napaghimay-himay natin at na-analyze natin mabuti na nagtutugma yung mga plano or ginagawang destabilization ng pamilya Duterte sa pamilya Marcos ngayon. Oh. May tendency na kayang ito personal theory ko to. Ito akin to. Hindi ba ito sa tingin nyo, kaya ba sumanib si Amy Marcos sa mga Duterte? Ito lang theory ko lang. Analyze ko lang. Oh, kayo bahala kayong mag-isip kung anong analyzation nyo. Kaya ba sumama si Amy Marcos sa mga Duterte dahil ayaw niya madamay sa pinaplano ng mga Duterte? Oh. At huwag nyo rin pong kakalimutan na sinabi rin ng mga testigo laban kay Digong na merong pinapatay si Digong na isang buong pamilya. Kahit batang paslit, isinama niya. Diba? Oh. Nalimutan ko na yung pangalan ng pamilya. Comment down below. Kung sinong pamilya yon. Yun tinutukoy ko. Si Las Cañas ata ang siwalat nun. Diba? Diba? Grabe. Grabe pala talaga ang plano nila. Romanov, massacre ang gusto nilang gawin kay Pangulong Bongbong Marcos. Sila pala ang merong ideyang ganyan na gusto nilang ibalik. Kaya pala sila pilit ng isang klase ng revolutionary government. Kailangan, kasi hindi ina-highlight ito ng mainstream media, mga kababayan Ito po ay kailangan ma-highlight at maimbestigahan ng mabuti itong pinaplano or sinusulong nila Robin Padilla at ng mga kasamahan niya na partido ni Digong regarding sa revolutionary government. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little